98,900 pesos para kay CF Moto 150 SE or 99,900 pesos para kay Yamaha Lexi. Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa inyong pera? Magaganda ba talaga tong mga motorsiklong ito? Or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? So few days ago nga mga bossing is pinost natin itong si CF Moto 150 SE dahil nagbagsak presyo na nga ito and nagkaroon tayo ng views dito around 176,000 views para sa black app tapos 16,000 views naman dito sa red app. Kaya naman pag-usapan natin if i-compare natin ito with Yamaha Lexi, side by side comparison, specs and key features at saka final thoughts natin about these motorcycles. Unahin na natin agad dyan ang side by side comparison. Makikita natin dito that for the pricing of these motorcycles, kakabagsak nga lang talaga ng presyo dito for the CF Moto 150 SE which is around 119k yung presyuhan niya dati tapos ngayon is naging 98,900 pesos na yung kaniyang SRP. Samantalang kay Yamaha Lexi naman, meron tayo ditong introductory price around 99,900 pesos. If ang colorways naman yung pag-uusapan, meron tayo ditong apat for the CF Moto SE at dalawa naman for the Yamaha Lexi. Meron nga pala tayo ditong black at saka matte green for the Yamaha Lexi na dalawang kulay. Tapos kay CF Moto 150 SE naman is meron tayo ditong space silver, gem black, solar silver at saka yung storm gray. Ngayon, if ang headlight na yung pag-uusapan, meron tayo dito ang both na LED for both of these motorcycles. So okay tayo dito modern wise at saka tech wise kasi pareho na rin sila dito na naka-LED rin sa kanilang rear light. Ngayon naman, if ang instrument panel naman, makikita natin dito that merong LCD digital display for the Yamaha Lexi 155 and naka-TFT display na for the CF Moto 150 SE. So lamang dito si CF Moto 150 SE kasi mas maganda naman talaga ang TFT display over the LCD digital display if modern and tech yung pag-uusapan. Now, if ang keyless remote system naman, ayan, lamang dito ulit si CF Moto 150 SE na merong keyless entry na samantalang kay Lexi is naka-shutter key system lang. Samantalang sa utility box naman or underseat compartment, dito lamang ulit si CF Moto 150 SE na merong 30 liters na underseat compartment storage na 12.8 liters lang for the Yamaha Lexi. Okay tayo dito for CF Moto 150 SE mga bossing kasi meron ng capability na pwede mapaglagyan ng isang standard na full face helmet. Isa din sa mga magugustuhan mo dito sa mga motorsiklong ito is that meron na itong built-in na charging port which is nasa may glove box natin, sa may paahan natin. Pero for the CF Moto 150 SE is naka USB Type-C na yung charging port natin dito. Samantalang kay Yamaha Lexi is naka USB-A charging port tayo dito. And if ang wheel type naman yung pag-uusapan, dito naman tayo the same for both of these motorcycles kasi naka mag wheels tayo. So aesthetics wise, goods tayo for both. If ang fuel tank naman, makikita natin dito na merong 8.5 liters for the CF Moto 150 SE na 4.2 liters lang for the Yamaha Lexi. Pero if ang fuel consumption naman, dito naman lumamang si Yamaha Lexi na merong 43 kilometers per liter. Samantalang kay CF Moto 150 SE is 42 kilometers per liter yung kanilang fuel consumption estimation. Na magto-total estimated range tayo for the CF Moto 150 SE na 357 kilometers ang kanyang total estimated range, samantalang kay Yamaha Lexi is 180.6 kilometers lang. Makukuha natin yung kanilang total estimated range by multiplying the fuel tank capacity and yung kanilang fuel consumption estimation. So lamang nga dito si CF Moto 150 SE medyo mas malayo tayo ng mararatnan dito gamit ng motorsiklong ito, pero results may vary depende sa way ng pagdrive mo sa mga motorsiklong ito. Ngayon naman, isa sa mga pinakamagandang feature sana for both of this motorcycle is ang gulay board. Unfortunately, for the CF Moto 150 SE, wala itong gulay board kasi dito nakalagay yung kaniyang fuel tank placement. Samantalang kay Yamaha Lexi naman is that meron na itong footboard or gulay board plus meron na ring footrest extension. Pero for both of these motorcycles nga pala mga bossay, meron na silang footrest extension Now, if ang park brake naman yung pag-uusapan natin, makikita natin dito that
the Yamaha Lexi is merong park brake na si CF Moto 150 SE is wala. Ang nakaganda kasi ng feature na ito is that if nandun tayo sa mga kalye or nasa mga palengke or nasa mga mall, pag ginamit natin yung park brake, makakapagdagdag ito ng security na rin kapag linalak natin yung mga motorsiklo natin tapos pumunta tayo somewhere. Ngayon naman, if ang auto start stop system yung pag-uusapan, pareho naman tayo dito, merong auto start stop system na ang tawag kay Yamaha Lexi is stop and start system. Samantalang kay CF Moto 150 SE is auto start stop system lang yung meron sa kanya. We don't know yet ano yung pinapangalan na version dito ni CF Moto. Function wise, pareho naman sila when we're gonna use this motorcycle tapos napaka-traffic, naka-on yung makina natin. The engine will automatically shut down para naman makadagdag ng fuel efficiency, which means makapagdagdag ito ng tipid sa gas natin sa pang-araw-araw. And if ang hazard switch naman yung pag-uusapan, makikita natin dito that both of these motorcycles ay merong built-in hazard switch. So no need na ipaka-customize dito, especially sa mga riders like me na napakagandang feature talaga nitong hazard switch just in case na meron tayong emergency na need talaga natin itong gamitin. Para naman makapagbigay ng awareness para sa mga nasa likod natin or nasa harap na need mo pumunta sa gilid para naman mag-slow down din yung mga taong nasa likod mo. Now, if ang tubeless tires naman, makikita natin dito that for both of these motorcycles ay meron tayong tubeless tires. Napakaganda kasi if meron tayong ganitong klaseng features for our motorcycles kasi mas madali talagang ma-repair ang mga tubeless tires over the tube type na mga gulong, especially if nagka-aberya ka sa gitna ng daan na wag naman sana. And if ang kickstart naman, makikita natin dito that both of these motorcycles ay wala ng kickstart unfortunately. Kaya naman need natin itong i-monitor yung mga battery natin na pwede naman makita sa mga instrument panel natin dito. But ang nakaganda din for both of these motorcycles kasi meron na itong phone connectivity. Ang tawag nga pala kay CF Moto 150 SE is CF Moto app sa kanilang mobile application. Samantalang kay Yamaha Lexi naman is Yamaha Motorcycle Connect or Y Connect. Nakakadagdag kasi ito ng panatag para sa mga motorcycle riders kasi meron na rin itong maintenance recommendation, malfunction notification, last park location, at saka yung mga SMS notifications na marami pang ibang maidadagdag dahil sa mga mobile applications na mga to sa mga motorsiklo nyo. And lastly, if ang customizations yung pag-uusapan, makikita natin dito na meron namang mga ibang mga motorcycle riders na pwede talagang lagyan ng mga top box tong mga motorsiklong ito. And I think both of these motorcycles naman is napakagandang dagdagan din ng top box for additional convenience, comfort kapag ilo-long ride man natin to or ipang-araw-araw kasi mas marami kang mapaglalagyan sa mga motorsiklong ito. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features ng mga motorsiklong ito. Makikita natin dito yung spec sheets, mayroong 149.6cc na naka-liquid cooled for the CF Moto 150 SE na 155cc liquid cooled naman din for the Yamaha Lexi. Power dito for the 150 SE is 14.1 horsepower at 8,250 RPM na meron namang 15.2 horsepower at 8,000 RPM for the Yamaha Lexi. Torque naman, meron tayo ditong 14.2 Newton meters at 6,500 RPM for the 150 SE and 14.2 Newton meters at 6,500 RPM din for the Yamaha Lexi. Compression ratio, meron tayo ditong 10.6:1 for the 150 SE and 11.6:1 naman for the Yamaha Lexi. And lastly, yung bore stroke nila 57.3/58 dito for the 150 SE na 58/58.7 naman for the Yamaha Lexi. Spreadsheets wise, lamang dito si Yamaha Lexi, the same lang sila dito ng torque, pero sa all-in-all numbers, lamang dito si Yamaha Lexi. So if gusto mo mas lamang yung numbers ng motorsiklo mo over these two, si Yamaha Lexi yung mas pagtuunan mo ng pansin. Bago naman natin pag-usapan ng key features, pag-usapan muna natin ang kanilang dimensions. Makikita natin dito na merong 765mm na seat height for the CF Moto 150 SE na 770mm naman yung seat height ni Yamaha Lexi. Pareho nga pala sila dito, merong 135mm na ground clearance, pero mas lamang dito si Yamaha Lexi ng wheelbase which is 1,350mm na 1,315mm lang for
for the CF Moto 150 SE. Gulong naman natin dito, makikita natin dito na lamang dito si Lexi sa inch tires kasi 14 inch na sila both sa harap pero 13 inch lang sa likod dito for the CF Moto SE. 110 by 70 by 14 yung front tires ni 150 SE na 90 by 90 by 40 naman for the Yamaha Lexi. 130 by 70 by 30 naman yung rear tires dito ni 150 SE na 100 by 90 by 40 naman for the Yamaha Lexi. So inch tires wise, mas lamang dito si 150 SE if palaparan pero pag inch tires naman lamang dito si Lexi dahil pareho silang 14 inch sa harap at sa likod. Pinoy height average, I think okay lang tong mga motorsiklong ito but if sa tingin mong hindi ka masyadong confident best natin gawin dyan is that pababaan yung suspension, patabasan yung kaniyang seat height at magsuot ng dagdag tangkad na sapatos para naman mas confident tayo dalhin tong mga motorsiklong ito. And if sapatos yung pag-uusapan, may marerecommend ako dyan para naman dagdag tangkad na rin kapag gagamitin nyo tong mga motorsiklong ito. Now, pag-usapan na natin ang key features nila, makikita natin dito that merong dual channel ABS dito for the 150 SE na walang ABS naman for the Yamaha Lexi. Dual disc brake na nga pala tayo dito for the CF Moto 150 SE sa harap at sa likod. Samantalang kay Yamaha Lexi is naka-drum brake pa yung likod niya dito. Pareho na nga pala tayo dito merong ACG starter or SMG starter ang tawag for the Yamaha na mga brand. Tapos meron na tayo ditong auto start stop na napag-usapan natin kanina. May keyless for the 150 SE na walang keyless naman for the Yamaha Lexi. Tapos naka-dual rear shocks na tayo dito for the CF Moto 150 SE na naka-monoshock lang for the Yamaha Lexi. Pero by the way mga boss merong abang dito na pangalawang rear suspension support dito for the Yamaha Lexi. So if gusto mo maging dalawa yung rear suspension ni Yamaha Lexi, kailangan ka magdagdag sa budget mo. Pareho na nga pala sila ditong naka-liquid cooled, merong CVT Auto, tapos si Yamaha Lexi nga lang is meron tayo ditong Blue Core VVA na walang ganyan for the CF Moto 150 SE pero meron naman itong TCS or traction control. Timbang nga pala dito, medyo mabigat dito si 150 SE na merong 135 kilograms na 116 kilograms lang si Yamaha Lexi. And lastly, naka 2 valves lang si CF Moto SE na 4 valves na for the Yamaha Lexi. So if arangkada yung pag-uusapan, I think lamang dito si Yamaha Lexi especially sa gaan at sa kanyang 4 valves kasi ang 2 valves ay more on the decent motorcycle, pwede ito paahon tapos pwede rin sa mga takbuhan pero sa duluhan dito lamang si Yamaha Lexi. Again, sa total estimated range, kahit pa walang dulo dito si 150 SE, dito naman lumamang kasi mayroong 357 kilometers of total estimated range yung pwede mong matakbo sa motorsiklong ito. Samantalang kay Yamaha Lexi is 180.6 kilometers lang yung kanyang total estimated range. For the price of 98,900 for the 150 SE and 99,900 pesos for the Yamaha Lexi, I think both of these naman ay mga sulit na motorsiklo. In which, if pag-uusapan na natin ang final thoughts natin about these motorcycles, CF Moto 150 SE talaga is tad-tad na tad-tad sa kanyang specs to price ratio compared mo kay Yamaha Lexi. So for me, I think napakaganda ng specs talaga na na-offer dito ni CF Moto 150 SE pero panalo naman din dito si Yamaha Lexi sa kanyang brand kasi alam naman natin diba na medyo trusted and build na yung brand dito ni Yamaha Motorcycles dito sa Pilipinas. Ako honestly mga bossing, if papapiliin man ako and if wala akong Suzuki Gixxer 155, I think si Yamaha Lexi yung magugustuhan ko dito pero dahil nagbaba ng presyo si CF Moto 150 SE galing sa 119,000 down to 98,900, I think si CF Moto 150 SE dito yung medyo mas lumamang sa puso ko dahil sa kaniyang specs na na-offer. Especially for someone like me, if galing ako sa Honda RS125 Fi tapos gusto ko mag-upgrade into 150cc motorcycle which is yung Suzuki Gixxer 155. If hindi ako nag-Suzuki Gixxer 155, CF Moto 150 SE yung gusto kong ma-experience dahil meron itong dual channel ABS, meron na itong traction control, may TFT display, merong malaking underseat compartment, and napakaganda kasi medyo mas malayo yung mararatnan mo dahil sa kaniyang total estimated range. Pero you'll never go wrong din naman for the Yamaha Lexi 155 because alam naman natin na Yamaha na yan, Japanese brand, tapos si CF Moto is nagpapakilala pa lang dito sa atin. So if ang trust yung pag-uusapan, medyo mas madali kang magta-trust dito for the Yamaha Lexi over the CF Moto 150 SE. Isa din sa magugustuhan mo dito is that meron na itong gulay board pero yung power niya katulad kay Yamaha NMAX and Yamaha Aerox.
So kung alin man dito yung mas magugustuhan mo, I think sulit na sulit yung perang pinaghirapan mo. Pero kayo ba mga bossing, alin dito sa tingin nyo yung mas maganda, alin dito sa tingin nyo ang mas sulit sa inyong pera? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos, ano, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.